maituturing na hindi expired ang lisensya mo sa Pilipinas. Bakit? Umalis ka, may lisensya ka, makikita naman sa record, 18 years Brother Matt, pabalik-balik siya sa ibang bansa. Ngayon, gusto mong magka-lisensya sa Pilipinas para nga naman mayroong ka ring lisensya sa Pilipinas at ang lisensya mo, sabi mo, professional. At itong iyong lisensya sa Cayman Islands, professional din. Pero ang gusto, back to student permit ka. Dahil dormant yung lisensya mo sa Pilipinas, mag-uumpisa ka ulit sa simula. Pero, sabi ko nga doon sa kaibigan ko sa LTO, Brother Matt, hindi ka lang matalino eh. Bakit? May lisensya siya nung umalis sa Pilipinas, professional, nagka-lisensya siya sa ibang bansa, pabalik-balik siya. Ngayon, magre-renew siya back to zero. Isang OFW ang dumulog kay Colonel Busita. Dahil umano mga idolo, gusto niyang i-renew ang kanyang professional driver's license. Subalit, masyadong mabigat ang gustong ipagawa sa kanya ng LTO dahil pinapakuha ulit siya ng student permit o kumbaga back to basic ka. Gaano man kasakit yun mga idol, professional driver's license holder ka, sabay papabalikin ka kung paano ka nagsimula kumuha ng lisensya. Samantalang meron din siyang professional driver's license na international. Kumbaga gusto sana niyang i-renew ang lisensya niya dito sa Pilipinas, pero sa hindi malamang dahilan, iyon ang pinapagawa sa kanya ng LTO. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang naging tugon ni Colonel Busita ukol dito. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Brother, bali ay ilang taon ka nang nagtatrabaho sa ibang bansa? Bali po, 18 years na ako sa 18 years. pero sa dalawang bansa. Okay. Nandito ka ngayon kasi may problema ka sa lisensya, di ba? Nung ikaw ba ay umalis sa Pilipinas, may lisensya ka? Opo, meron akong lisensya. Tapos, yung 18 years mo sa abroad, pabalik-balik. Opo, balik-balik. Okay. At nabanggit mo kanina, pumunta ka sa LTO ng Sa IMOS po. IMOS LTO. SD. Para, siyempre, gusto mong ma-renew ang lisensya mo Opo, yun yun. sa Pilipinas. Patingin nga ng papel mo. Ito ang lisensya mo sa Cayman Islands. No? Ay, opo, yun po yung ginagamit ko na driver's Okay. license. Professional po yun. Professional. Yes, sir. At ito ay hindi expired. Opo. Ang expiration nito sa 2027 pa January. Opo, January pa po next year. No. Professional Opo, driver's opo. license. At kanina nung nag-uusap tayo, tiningnan ko yung passport mo eh. Bumalik ka sa Pilipinas noong April 23, 2026. Opo, drop po. April 20. Anong gusto ng LTO IMOS? Sinabi po sa akin is mag-ano po yung kukuha po ako ng parang lost license. Yung affidavit of loss, yun po yung pinapakuha sa akin. I-declare mo na Hindi, nawawala. parang ganun po ang gusto nila instead na mapalitan ng professional driver's license dito sa Pilipinas, yung conversion na sinasabi. Tapos kanina may nabanggit ka, mag-uumpisa ka uli sa theoretical driving course. Parang ganun po. Pagkakuha ko po ng ng affidavit of loss, ang susunod po na process is magre-written exam po. Oh. Pagtapos po ng written exam, meron pa pong isa. Yes. Kung ang pagbabasehan ko, Brother Matt, yung kinukwento ng kapatid nating OFW, pag sinabi mong theoretical driving course, ito yung number 1 requirement. Kapag kukuha ka, Brother Matt, ng student permit, ang gustong sabihin ng LTO IMOS, magsisimula ka ulit. Parang gano'n na rin po yun. Kasi una po sa affidavit of loss, tapos ito susunod is written exam. Kung
babasihan ng iyong lisensya, ang iyong passport, no? Maituturing na hindi expired ang lisensya mo sa Pilipinas. Bakit? Umalis ka, may lisensya ka, makikita naman sa record, 18 years, Brother Matt, pabalik-balik siya sa ibang bansa. Ngayon, gusto mong magka-lisensya sa Pilipinas para nga naman mayroong ka ring lisensya sa Pilipinas at ang lisensya mo, sabi mo, professional. At itong iyong lisensya sa Cayman Islands, professional din. Pero ang gusto, back to student permit ka. No, parang ganun naman magiging... Ay, ganun talaga kasi ang tono ng LTO base sa kwento mo, dahil dormant yung lisensya mo sa Pilipinas, mag-uumpisa ka ulit sa simula. Pero, sabi ko nga doon sa kaibigan ko sa LTO, Brother Matt, hindi ka lang matalino eh. Bakit? May lisensya siya nung umalis sa Pilipinas, professional, nagka-lisensya siya sa ibang bansa, pabalik-balik siya. Ngayon, magre-renew siya back to zero. Malaking problema yon at hindi dapat tanggapin. Ngayon, idudulog natin ito kay LTO Chief, kay ASEC Marcos Lacanilaw. Pero Brother Matt, in fairness naman sa LTO Chief ng Imus, kung matatandaan mo yung lumabas na directive ba o resolution or memorandum galing ombudsman na kung hindi ako nagkakamali, inuutos doon na huwag gamitin ng LTO yung Stratcom. Brother Matt, yung Stratcom, para din alam mo kapatid, yung old system na ginagamit ng LTO. Okay? So kung sinasabi at inuutos ng ombudsman na hindi na pwedeng gamitin ng LTO yung Stratcom, yung old system, ang ginagamit nila ngayon, LTMS. Ito yung latest na system. At base doon sa mga lumalapit sa amin, brother, may malaking problema ang LTO sa LTMS dito sa system na ito. Na kung saan may sistema doon na talagang alam mong mali, pero halimbawa LTO personnel kami at may katwiran ka, gusto naming itama yung mali doon sa system, wala kaming kapangyarihan kasi system ang nagdidikta. Brother Matt, ano? Kaya idudulog natin ito kay LTO Chief, pero yun yung isang problemang nakikita ko na may hinahanap ang system, hindi may supply, Brother Matt. No? May hinahanap ang system, hindi may supply ng LTO district ng Imus. Kaya ang gustong sabihin nila sa'yo, para mas madali, magsisimula ka uli from zero. Pero hindi naman tama dahil meron kang professional driver's license at kung titingnan, hindi ganun kadali sa system para ma-convert ito para sa local driver's license at professional ulit. Kaya kapatid, ang masasabi ko sa iyo, idudulog natin ito kay LTO Chief. At siyempre, siya yung chief ng LTO. Kung may mali do sa system, I think makakapagbigay siya ng order na itama ito para sa iyo. May mga dumulog na sa amin na idunulog namin kay LTO Chief. Kasi siya lang ang makakapagbigay ng instruction na ma-resolve ang problema mo. Sa lower units ng LTO, hindi madali para sa kanila.
Sa upper talaga yun. Talagang sa head office. At ito naman ay hindi mahirap i-justify kay LTO chief. At marami na nga kaming natulungan nakapareho. Kumain ba kayo ng tanghalian? Pinakain kayo dito sa office? Sarap nga ako, gulay, tsaka Masarap, ha? medyo naparami. Hindi kami kumakain ng pork. Kaming baboy. Hindi na rin, babas na yun. Oo. Iniwasan na namin yun. So, brother, ibabalik ko ito sa'yo. Mag-schedule tayo. Usap kayo ni Insan. Pupunta tayo kay LTO chief. Kailan palang balik mo sa ibang bansa? Bali po dun sa immigration rules, kailangan po mag-exit ng 1 taon dun sa bansa na pinagtatrabaho. Meron po silang patakaran. Huwag kang mag-exceed. Kailangan ko pong umalis ng bansa ng after 9 years. Yung 1 year po, kailangan kong umalis sa isla. At after 1 year, sakpa lang ako makakabalik. Okay. Pero yung kanilang patakaran, iba po kasi pag sa ibang bansa. Pero dun sa Cayman, yun yung So, tinatawag ibig nilang sabihin Monrovia. pala, obligado siya na mag-renew ng local driver's license kasi mag-i-expire yung Mag-expire lisensya ko mo. din, sir, sa Pag January. nag-expire yung lisensya mo, Problema ko na naman yun pagpunta ko roon. dahil wala kang Wala akong lisensya. lisensya. Hindi ka qualified. Yes, sir. Ang Mag-i-expire ang kanyang lisensya sa Cayman Islands January, January. next year. Ang balik ko Next pa, year. April or May. O di mag-expire yung lisensya niya sa Tatamaan Cayman. talaga ang expiration. So mag-expire yung kanyang lisensya sa Cayman Islands. Kaya dapat pagbalik niya doon, may valid May valid license siya, license. professional, para back to normal work. Ganun na naman yun. Otherwise, disqualified siya. Yes, yun. Yung mangyari dahil hindi ko magagampanin yung trabaho ko pagka wala akong license. Tama. Walang problema sa part mo eh. Ang problema sa system Yes, sir. Nagulat nga ako. na ini-implement ng LTO. Si LTO chief naman, wala ring kasalanan dito sa sistemang umiiral dahil bago siya naupo, nandyan na yung LTMS. Pero siyempre, sabi ko nga sa'yo, bilang LTO chief, kayang gawa ng paraan yan. Kayang itama yan. Okay? Sige. Ingat. Salamat.